Hello, good morning guys. Okay? Thank you for visiting this blog, okay, for free lessons tungkol dito, tips and strategies in your MLM business or network marketing business, okay? So ito nga pala, just would like to introduce myself ulit. Ako po si Raymond Gerald Tabaque. So, pinakita ko lang sa inyo yung mga pictures ko para makita nyo naman na talaga ako ay isang tunay na tao. Okay? Kasi syempre, ito lang nga naman, isang tip lang din naman na kapag kayo ay magre-receive ng mga lessons or magjo-join man kayo sa isang opportunity, ito, dapat kilalanin nyo muna kung sino nakakausap nyo, okay? Kasi di biro nga naman talaga na marami nga talagang scammers sa ating buhay, okay? So, be very good in nagpo-prospect din kayo kung sino dapat ang sasalihan nyo at prospect nyo rin kung sino yung dapat nagtuturo sa inyo, okay? So yun, be very careful. So to, I would like to meet you and nice to meet you nga pala. Okay, so simulan na natin. So ang topic natin ngayon is how to approach the cold market. So ito, naubos na ba ang warm market nyo? Pag sinabi nyo kasing cold market, ito yung mga taong hindi nyo kakilala. Okay? At saka, pag sinabi nyo ng warm market, ito naman yung mga taong kakilala nyo. Okay? So, ito lang naman sinasabi ko sa inyo na sa umpisa talaga ay may hirapan talaga kayo. Okay? Alam nyo na yon, rejections, objections, yung mga ganyan. At saka, ayun, kaya siguro naghahanap na rin kayo ng information kung paano kumausap ng cold market. Baka naupos na yung warm market nyo. Okay? So, ito, kapakita ko sa inyo isang picture. Okay? Na-imagine nyo ba yung sarili nyo na parang yan? Okay? Pag nasa labas kayo, para kayo may target. Okay? Ito na naman, ang advice ko sa inyo, please avoid being that person. Okay? Kasi imagine nyo naman, guys, na kapag ikaw yung taong yun, tapos may nakita ka or may nararamdaman ka talaga na parang kang target, 'di ba? Most probably lalayuan mo yung taong yun. Okay? So ito lang naman, isa lang naman ding tip na dapat paano yung approach mo is dapat maging komportable ka. Okay? Be natural lang kung ano mangyayari. Marami ka nang makikilalang mga tao diyan eh. Okay? So ayun. Kaya ayun, you're very not attractive niyan kapag ganyan ka mag-isip na lahat na nakikita mo is target, lahat na nakikita mo is prospect, para ka may baril na kahit sino man ang gumalaw, babarilin nyo. Parang ganun eh, di ba? Kaya wag naman sana. Okay? So ito lang naman, may 4 tips lang naman ako kung paano kayo mag-approach sa cold market. So unang-una, kailangan yung gawin is to increase your level of confidence. Kasi ang ating business, ang ating industriya, kailangan nyo talaga ng confidence. Okay? Wala kang mapapala kapag ayaw mo talagang matuto kung paano maging confident. Okay? So, kailangan nyo kumausap ng tao. Kaya nga network business, 'di ba? Network is people, helping people and people talking to people. Okay? So, ayan, number 2, total numbers game. Okay? So, ano ba tong total numbers game? Sabihin natin, sa 10 kinausap mo sa araw na ito, isang masasali dyan. Sa 10 next time yung kakausapin, malay mo dalawa na. Okay? That means you're getting better. Okay? So, ito, total numbers game. Ito na yung mga tinatanong nyo sa school. Kung paano nyo ba ginagamit ang math sa totoong buhay. Ito na yung sagot. Okay? Sa buhay kasi natin talaga, ay math din yan. Magkakaroon ng ratio yan kapag nagsimula ka sa isang bagay. Katulad, 10 ang kinausap nyo ngayon, isa ang sasali dyan. 10 ang kinausap nyo kinabukasan, isa pa rin ang sasali dyan. Parang yung sa trabaho eh, di ba? Nag-a-apply ka, 10 kumpanyang in-applyan mo ngayon, isa dyan tatawag. Ngayon, medyo mahirap na dahil ubos ng trabaho eh, di ba? Nauubos na. Kaya siguro mga 30 ang in-applyan mo, isa lang ang tatawag para sa'yo. So, ayun, di ba? Total numbers game. Tapos, number 3, never a shortage of people. Kahit sa ayaw sa gusto nyo, may mga tao talaga sa buhay natin. Okay? Ang tao kasi parang yung alikabok. Kahit saan ka pumunta, may tao. So, ito lang naman, maging positive kayo na there's never a shortage of people. Napakadaming tao sa buong mundo. Hindi naman lahat yan negative. May mga tao din na katulad mo, kaya ka pumasok dito sa industriya natin. So, dahil dyan, sa pag-iisip na yan, nag-increase yung level of confidence mo. Okay? Ulitin ko, ang goal mo dapat ay hindi yung parang itong nasa picture. Dapat maging confident ka lang. Maging natural ka kung paano makipag-usap ka, makipagkaibigan ka. Ayan. And number 4, willing to break from your comfort zone. Okay? So, tandaan mo ba ng maigi nung dati, gusto mong nag-iisa ka?
Pero ngayon gumagawa ka ng paraan para kumausap ng tao dahil yan sa iyong mga pangarap, 'di ba? So gumagawa ka na ng paraan. Pero yun na nga kailangan niyo talaga umalis sa comfort zone. Okay? Kasi kapag kayo nagstay kayo sa comfort zone nyo, wala talaga kayong mapapala dyan. Yung sinasabi ng ibang videos, 'di ba? Kung wala kang ginawang action, wala ka ding magagawa. Wala ding success ang mangyayari sa'yo. 5 years ngayon, nagsasabi ka na ng wala kang pera. 5 years after, sasabi mo pa rin yan na wala kang pera kasi hindi ka gumawa ng action, hindi ka umalis sa comfort zone mo. Okay? So, ikaw, paano ka lang mamomotivate para gawin yung 4 steps na yan is you have to always remember your why. Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba pumasok sa network marketing? Gusto mo ba talaga paaralin ng anak mo? Gusto mo ba talagang bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Gusto mo ba talagang makapagtapos sa pag-aaral mo? Gusto mo ba talagang makatulong sa pamilya mo? Gusto mo ba talagang magkaroon ng time para sa family mo? Para kontrolado mo na ang time mo? Gusto mo bang bumiyahe sa iba't ibang bansa kasama ang pamilya mo? Always remember your why, guys. Kasi kapag may why kayo, kapag yan, you're unstoppable nga, sabi nga ng mga coaches ko. Okay? So, yan. How to approach the cold market. Yan. Kailangan nyo alahanin yan. Now, some guidelines bago tayo pumunta doon. So, remember, it might be awkward. Okay? Kasi cold market to, hindi kayo kilala. So, it might be awkward. Hindi mo, kasi diba, imaginein mo, lalapitan ka ng isang tao, bigla kang sasabihan ng, "Uy, sali ka dito, maganda dito, yayaman ka dito." Diba? Awkward. Diba? Parang, paano? Ha? Sino ka? Ha? Hello? Kilala kita, 'di ba? It might be awkward, pero kasi yan nga may mga tamang approach diyan. Pero I'm not saying na kapag ginawa mo yung approaches na yun, 100% na hindi siya magiging awkward. Kasi syempre, may mga tao talagang very close-minded people na ayaw talaga kumausap, na ayaw umalis sa comfort zone nila. Okay, lagi niyo tatandaan na kayo ay gumagawa ng paraan para mapaganda ang buhay nyo. Okay? So, it might be awkward. So, ilan lang naman para to avoid your awkwardness. To get rid of the fears, to do what you fear. Okay? Wala kang mapapala kapag wala kang ginawa. Okay? You have to do it to get rid of it. Okay? Katulad, naalala nyo ba yung time, 'di ba, na bata pa kayo, takot kayo sa dilim, 'di ba? Naniniwala kayo na may something sa ilalim ng kama nyo. Pero ano ginawa mo? Natulog ka pa rin. Kaya ngayon, natutulog ka pa rin mag-isa na madilim pa, na wala kang ilaw, naiinis ka pa kapag may ilaw, 'di ba? So ayun gumawa ka ng paraan 'di ba? So ngayon, kapag sa prospect kakausapin mo, kaysa isipin mo na mapapahiya ka lang, wag, gawin mo lang. May mga tao din na katulad mo, na very positive people, okay? May mga tao na negative, okay? Tingnan natin. Yun lang nga sabi nga ni Nike, just do it, 'di ba? Just do it, gawin mo lang. At kapag naramdaman nyo nga yung rejection, naramdaman nyo nga yung mga ganyan, at naninervous kayo, kinakabahan kayo, naiinis kayo, ayun, that means you're learning, okay? Nag-iisip ng paraan yung isip nyo kung paano na yung next strategy next time. Ayun. Kasi yun nga there's no good and bad experiences dito sa industriya natin. Just learning experiences. Okay? So next, no emotional attachment to the result. Okay? So, eto, mostly, daming mga network marketers, ay ito yung laging iniisip nila. Kailangan may emotional attachment. Very emotional sila. Katulad, nahindian sila, parang umiiyak na sila. Okay? Ayaw ko na. Sawa na akong ma-reject. Ayun na nga So guys, dito kasi, kapag kumausap kayo, it's just business. Katulad, nilapitan mo. Hello, open ka ba sa extra income? Ganito, open ka bang makita itong opportunity na to? Sasabihin niya, hindi, ayoko. Okay, fine. Okay, thank you pa rin for talking to me and for using your time para makausap ako. So, thank you very much sa time. Okay? So, yun, tapos. No emotional attachment to the result. Be positive. Okay? So, ayan. Have fun and be happy. Displays confidence. Ang pinaka-key nyo dito is you have to have confidence. Kailangan malakas ang loob nyo dito. Okay? Kailangan fun and be happy. Okay? Kailangan ipakita nyo na masaya kayo sa ginagawa nyo. Masaya kayo sa, ayun, be very confident kayo. Kasi syempre, 'di ba, kapag kabado kayo, nilapitan niyo yung prospect.
At saka yun, parang mapapaisip siya, sigurado ba tong may business to? Sigurado ba tong matutulungan ako nito? Eh, sarili pa lang nga niya, hindi niya matulungan eh, 'di ba? So, ayun na nga eh. Have fun and be happy. Parang ito, pag kinakausap ko kayo dito, masaya akong binibigay sa inyo to, 'di ba? So, ayun, in-explain ko sa inyo, kung may magsabi man sa akin ng negative, katulad nga no emotional attachment to the result, okay lang din sa akin. Basta, alam nyo naman kung sino yung mali, diba? Ito na nga, nagbibigay na ako sa inyo ng information, magbibigay pa kayo ng negative. So, alam nyo yun, may isang tao na nga na tumutulong sa inyo, dinadown pa niya yung taong yun. Okay? So, ayun. Sana ganun yung maging mindset nyo para ma-avoid yung emotional attachment. At saka, have fun and be happy. Okay? So, ayan, some guidelines. Sana makatulong yan sa pag-remove ng awkwardness. Have fun and be happy. Displays confidence. Emotional attachment to the result. Okay? Tanggalin yun. Yung emotional attachment. And you just have to do it. Okay? So, ayan. Step number 1 para mag-approach sa cold market is you have to have a sincere compliment. So, guys, kayo, pag nakita nyo si Smiley na nagsasabi sa inyo ng ganyan, you're great. Anong gagawin nyo? Okay? So, sasapakin nyo ba si Smiley? Huwag naman, di ba? Saya-saya na nga niya eh. So, ayan na yun. So, eto, imagine niyo sarili nyo, ikaw si Smiley. Sinabihan mo yung taong yun, you're great. Sa tingin mo ba may tendency mumurahin ka niya or something like that? Alam mo, kahit maisip man nila na plastic ka man yung ganyan, mapapangiti pa rin siya, di ba? So, yan ang lakas, yan ang power ng compliment. Okay? So, yan, ito lang naman, mga ilan na research ko sa internet na baka pwede nyong magamit sa iyong business, okay? So, ayan, alam ko it's English, pero pwede nyong maisip yan sa Tagalog. Katulad, sa appearance, natuwa ka sa kanya, ang ganda niya, ang gwapo niya, ang ganyan. Sabihin natin, wow, ang ganda niya naman po, okay? Pwede ko po ba kayong makausap? Okay, so, medyo ano pa nga yun eh, mga mahirap yung appearance eh. Kasi, kailangan talaga dito maging interesado ka. Wow, hello po. Actually, natuwa lang po ako sa inyo dahil yun nga, napakaganda nyo rin po at napaka-confident nyo rin naman po, okay? So, yan pa lang, isipin mo, marinig mo yun, di ba? So, ano iisipin mo? Siguro mawiwirduhan ka, pero mapapangiti ka. Wow, ang ganda pala ako, di ba? So, yun. Pero dapat dito, honest ha. Bawal yung maging sinungaling ka, maging plastic ka. Huwag ganun. Be sincere. Okay? Katulad, performance nila, ayan. Katulad, classmate mo siya, di ba? Classmate mo siya sa masters o classmate mo siya sa ganyan, natuwa ka sa ginawa niya, sabihin natin, hello, actually, nakakatuwa din kasi yung sagot mo kanina, napaka-confident mong sumagot, ayan, pwede ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo or ano ang trabaho mo, or sabihin natin, pwede ko bang malaman kung paano mo nagagawa maging confident, kasi ako, gusto ko rin maging confident eh, ayun, diba, maganda yun. Ito kasi impromptu to eh, okay? So, medyo di pa ako makaisip ng maigi. Pero, ayan, doon pa lang eh. Sa compliment pa lang makaisip ka na maganda eh. So, imagine niyo yun, guys. Ikaw si Smiley. You're great. Ano gagawin mo kay Smiley? Diba? Kakawawain mo ba siya? Or magsismile ka rin pabalik sa kanya? And thank you. Diba? Kasi yun nga eh guys eh, ibang kasi katulad sa atin, sa jeep, 'di ba? Mag-aabot ka ng bayad, hindi ka man lang nagsabi ng thank you. Kaya nawalan ng gana yung mga tao mag-abot ng bayad eh, 'di ba? Ang hirap magpaabot ng bayad. Sa restaurant, kaya nakita mo ilang mga waiter malulungkot at masamaing tingin or masusungit. Kasi nga eh, wala man lang compliment, 'di ba? I-compliment mo sila sa anong ginawa nila. Yun ang magandang practice kung paano ka magkakaroon ng confidence. I-practice nyo sarili nyo sa bawat serbisyong binibigay sa inyo, mag-compliment ka. Okay? Kahit sa jeep man lang yan. Tignan mo, tataas ang confidence nyo. So, step number 2, ay walang number 2, pero what do you do for a living? Okay? So, yan, after ng compliment, pwede ka na magtanong dyan. Katulad nga yun, galing nga siya sumagot ng sa recitation, napaka-confident niya. So, pwede ko bang malaman kung ano ang ginagawa mong trabaho? So, ano ang ginagawa mo? Ganyan. So, ayan, be interested. Okay? Kailangan talaga, very interested ka sa mga nangyayari. Okay? Kailangan, ikaw yung tipong nakikinig sa kanya.
Kasi tandaan ng maigi na kaya ka nga nagiging interested sa kanya kasi malay mo siya yung maging long-term business partner mo, 'di ba? Mahirap naman papasok mo siya sa business mo na hindi mo lang siya kakilala, 'di ba? Ang hirap niyon. Paano mo siya kakausapin? Paano mo siya tuturuan? Ang awkward siyang tawagan, 'di ba? Hindi mo lang siya nakilala eh. So ayan, build rapport. Doon pa lang sa what do you do for a living, marami na kayong mapag-uusapan dyan eh. Sabihin natin, ano naman ginagawa mo? Or ano yung trabaho mo? Pwede ko po bang malaman? Sasabihin niya, teacher ako. Okay. So, build rapport. Wow, teacher. Actually, nanay ko teacher din. Ako rin ay isang teacher. Kamusta naman po ang pagtuturo nyo? Ganyan, di ba? Ang dami na kayong may isip dyan. Ganito, ganyan, ito, lesson plan, daming oras, hindi wala ng oras sa pamilya ko, ganyan. Depends on the answer of your prospect eh. Minsan, masaya naman siya. Ito, happy, masaya. Pag masaya sila, congratulate nyo. Wow, congratulations. Ang saya nyo naman pala. Okay? So, ito, have a goal of making them ask what you do. So, ayan. Paano nyo gagawin yan? Ayan, more on listening than talking. Kasi ang tao, kapag tinanong mo yan, tuwang-tuwa yan pag-usapan ng sarili niya. Okay, ang trabaho niya, achievements niya, lahat yan. Kailangan talaga ang key dito, more sa pagkikinig ka kaysa sa pakikipag-usap. Okay? So, dahil dyan, parang naku-curious sila eh. Or parang napapansin nila yan kapag sila yung lagi nagsasalita. Okay? Have a goal of them ask what you do. So, have a goal of making them ask what you do. Sorry. So, ayan eh. Kapag ikaw, napapansin mo, ikaw lang nagsasalita lahat, parang naku-curious ka din sa taong yun, diba? Ikaw, ano naman ang ginagawa mo? Ayan. Ganda na yan, diba? So, kapag natanong na yan, actually kasi, meron akong online business na nagtuturo sa mga tao na willing matuto at na open-minded dito. Okay? Wait lang, ayusin ko. Sabihin natin na yan na nga, diba? Anong ginagawa mo? Kasi actually may online business ako. Okay? Tapos, nagtuturo ako sa mga open-minded people na gustong kumita na extra income gamit ang internet. So, ayan. Tapos sasabihin niya siguro, mostly positive ang sagot dyan eh. So, wow talaga, paano ba yan? Gaganon yan. Tapos sasabihin niya, ikaw ba, open ka ba sa idea na yon? Okay. So, ayan. Actually, doon lang nga eh. Marami ka na malalaman eh. Pero mostly, don't invite them unless you know what they need and what they want. Okay? At pinakamahalaga talaga dito sa network marketing business is build rapport. Okay? Tandaan na hindi ganun kahalaga talaga yung opportunity mo. Kasi ang pinakamahalaga dyan is you build rapport. Makilala ka niya. Okay? Kasi syempre, di ka naman sasali sa isang tao na isang stranger, di ba? So, yan. Yan. Be energetic and happy. Okay? So, ito na naman, guys. Paano pag nakita nyo yung taong yan, di ba? Dapat maging ganyan kayo. Pero kapag nakita nyo yung taong yan, ganyan itsura nyo, okay? Napaka-energetic and happy nyo, di ba? Parang ano may isip nyo, 'di ba? Kahit sabihin natin napaka-negative ang mag-isip, 'di ba? Parang naiinis ka sa itsura niya, mapapangiti ka pa rin 'di ba? Mukha siyang ewan pero nakakatawa siya, 'di ba? So ayun eh. Be energetic and happy kasi kung bakit? Yan, contagious at nakakahawa siya. Okay? Parang ito, 'di ba? Sabihin natin bad trip ka ngayong araw na to pero pinakikinggan mo to. Pero nakita mo yung itsura ng taong 'yan, 'di ba? Kahit gusto mo siyang awayin, matatawa ka eh, di ba? Kasi sa itsura niya eh, nakakahawa talaga siya. So, eto, prove it to yourself that you are happy with the product or opportunity. I-prove mo muna sa sarili mo kasi ang key dito guys ay dapat i-prove nung prospect sa sarili niya na matutulungan siya nitong opportunity na to. At paano mo siya matutulungan kapag ikaw mismo ay hindi ka happy sa opportunity na yon, okay? So, ayun eh. Nakakahawa talaga siya. Be very happy na sa ginagawa mo. Okay? So, ayan. Happy to help the prospect. So, ayun eh. Ang dito, ang dapat mindset nyo dito, kayo yung pag-asa para sa prospect. Okay? At dapat, may mindset ka dito na mas mahalaga siya kesa sa opportunity mo. Be very happy na makatulong ka.
Kaya kahit tanungin mo yung ilang mga coaches at saka ilang mga successful people dito, mostly ang sinasabi nila, yun eh, gusto nilang makatulong, 'di ba? Gusto nilang ganyan. Yan yung madalas na goal nila diyan eh. At dahil doon, maraming taong sumusunod sa kanila, 'di ba? So, ayan, it shows confidence. Isipin niyo yung mindset niyo ganun. Tumutulong kayo ng mga taong nahihirapan, 'di ba? Be energetic and be happy about it, 'di ba? It shows confidence, 'di ba? So, yan eh, lahat yan magkakakonekta eh. So, ayun. So, the invitation, ayan, be the hope for the person. So, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, ikaw yung alas, okay? Ikaw yung may opportunity na makakatulong sa kanila. Be the hope for the person, okay? Paramdam mo sa kanya na matutulungan ka niya at maging committed ka na matutulungan mo sila. Huwag yung tipong iiwan mo lang sila. Kasi sa inyo babalik yan pag iniwan nyo. Okay? So, yun yun. Be the hope for the person. Magbi-build ka rin ng confidence niyan. And the only goal is to get a yes or a no. Okay? Ibang mga network marketers kasi, ganito yung nagkakamali sa kanila eh. After nilang i-invite, sabihin natin, ayun, open ka ba sa idea na to? Na pwede ka kumita ng extra income gamit ng internet. Sasabihin nila, oo naman, open ako dyan. Paano ba yan? Oh yes, okay. So, ganito. Kasi may website ako, may link ako na pwede ko ipakita sa inyo through the internet. So, tanong ko lang ba, kung willing ka bang makita ito? So, sabihin niya, yes, pero pwede ko bang, paano ba yan? Ganyan ba yan? Kailangan ko ba magbayad dyan? Dami na objections, diba? Kapag ganun, pwede mo sabihin, wait lang, humihingi ba ako, tanong ko lang, curious lang ako, humihingi ba ako ng pera sa inyo? Okay, hindi naman, okay, pero willing ka bang makita ito? Yes, okay. So, after nyan, kailan mo naman balak? Yan. Kailan mo naman balak to tignan? Okay? So, ayan, sabihin niya, ako hindi ako sure dyan eh. Pag sinabi niya yan, pwede mong sabihin, seryoso ka bang, ito ha, maintindihan naman kita na marami ka sigurong kailangan gawin, na busy kang tao, pero tanong ko lang ulit, kung seryoso ka ba talaga na interested ka dito? Sabi niya, yes, oo, okay. So, kailan mo naman kaya pwede siya makita? Yung link na to, yung website na to. O sige, kaya ko yan mamayang gabi. Or sabi natin, Thursday ng gabi. Okay. So, wag mo agad ipakita yung link. Okay. Kailan BT? Kasi kapag pinakita mo agad yung link, wala na. Sila na bahala kung kailan. Mahirapan ka na mag-follow up niyan. So, pwede mong gawin, iset nyo yung schedule. Ayan, iset mo na. So, sabihan, Thursday, ganito. Thursday ng gabi, mag-online din ako. I-add din kita. Anong email address mo? Okay? So, yan, add din kita. Okay? So, yan, Thursday ng gabi. Sabihin natin, Thursday ng 8 p.m. Sinabi niya. Okay? Sige. So, add na lang kita sa Facebook. Tapos, i-chat na lang kita. Tapos, tignan natin kung okay sa'yo tong opportunity na to. Okay? So, ayun. Okay. So, thanks for that time. So, ayan. Goodbye. So, ayun. Sige. So, talk to you on Thursday night. Okay? So, maraming salamat. So, ayan eh. So, guys, dito kasi sa invitation, depends on your prospecting talaga. Kapag yung taong yun, puro negative talaga, paano ba yan? Paano ba yan? You have the right to disqualify him or her. Kasi isipin nyo guys, kapag pinasok nyo yan sa business nyo, magbibigay ka ng training material sa kanya, tinuruan mo siya. Tapos sasabihin niya, wala akong time, hindi ko magagawa yan, hindi ko kaya yan. Tinutulungan mo na nga siya, diba? So, doon pa lang depends on your prospecting. Kitang-kita mo na agad na negative siya. Negative siyang tao, na wala siyang gagawin, ayaw niyang gumawa ng action. So, doon pa lang, i-disqualify mo na. Okay, actually kasi sa mga narinig ko, mukhang hindi ka talaga ready dito sa opportunity na to. Kasi hinahanap ko talaga is people na talagang willing na gumawa ng action. So, ayan. So, ayun. Okay, so depends on your prospecting. Kailangan doon pa lang makita nyo na agad. Okay? So, ayan, take control and lead people. Okay, tandaan nyo na maigi na you have to be the one who asks the question. Okay, kasi you are in control kapag ikaw yung nagtatanong. Imagine niyo sa job interview, 'di ba? Sa job interview, may nakita ka na ba na yung applicant yung nagtatanong? Na palaging nagtatanong at yung boss o yung administrasyon, yung nahihirapang sumagot. 'Di ba wala naman? Kasi alam nila yun eh.
they are the one who ask the question. Sila yung may control. Kaya tipong pag ikaw yung nag-apply, 'di ba? Ikaw yung kinakabahan. Kasi kontrolado niya eh, 'di ba? At saka yun nga, may mindset siya na kapag humindi ka naman, okay lang din kasi may plan B naman sila, 'di ba? Dapat ganun ang pag-iisip niyo dito. Kailangan may posture kayo. Hindi yung tipong very needy kayo kasi kapag needy kayo, wala eh. 'Di ba? Imagine niyo yung mga time na nag-apply kayo ng trabaho, 'di ba? Or wina one-on-one kayo ng teacher. Or yung teacher kinakausap kayo, 'di ba? Mostly siya nagtatanong, tas kayo yung kinakabahan, 'di ba? So ayan, kailangan may posture kayo. Kasi this is an opportunity, your own business. Pinapasok mo dito yung mga taong willing talaga at willing gumawa ng action. Okay? So, ayan. Kapag nagtanong man siya, kailangan ibawiin mo siya ng tanong. Okay? So, ayan. Be very specific on what they will do. Ano bang papagawa mo? Katulad ngayon, nag-set ka ng schedule. So, ganito, mag-online ako ng Facebook. Mag-online ako ng 8 p.m. So, willing ka rin ba mag-online ng 8 p.m. sa Facebook? Okay. So, ayun. Be very specific on what they will do. Okay? Kailangan alamin mo, may kiklik ba sila sa website na to? May bibisitahin ba sila sa link na to? Tatawagan mo ba siya? Ite-text mo ba siya? I-chat mo ba siya? Ano bang gagawin? Okay? Ano ba yung gagawin? Kailangan maging leader ka eh. Bibigyan mo sila ng directions. Okay? Huwag yung tipong, okay, sige, kita tayo ng Facebook. Ganun lang. Okay? Huwag yung ganun. Bigyan siya ng directions. Katulad, ayun na nga, mag-online ako sa Facebook. Okay. Pwede ka bang mag-online din ng Facebook at 8 p.m.? Okay, sure. Okay, so after yun, may papakita ako sa yung may link. Okay, so yun, bibisitahin mo na lang din yun. Saka may mga instructions na doon. Tapos, ayun. So, I'll see you. I'll chat with you. I'll text you. I'll call you. Ganyang oras. Tatawagan kita ng 8 p.m. I-chat kita ng 8 p.m. sa Facebook. I-text kita ng 8 p.m. Okay? So, ayan. Be very specific in what they will do. And always schedule the next meeting. Wag nyo iiwan ng interested prospect na walang next meeting. Okay? Kasi mahirapan talaga kayo mag-follow up. Sabi mo sa kanila kung kailan mo ba sila ite-text ulit. Kailan mo ba sila i-chat. Okay? Kasi mostly mga network marketers, yan ang pagkakamali nila eh. Di sila nagsischedule. Kasi ang prospect, kapag iniwan mo na yan, wala na. Distracted na sila sa buhay nila. Okay? Kailangan, may magpa-follow up. Magko-commit sila sa sarili nila. Magko-commit sila sa schedule na sinet mo. Kakausapin pala ako nito. Tapos, ang maganda dito at dapat yung gawin, committed din kayo sa gagawin nyo. Katulad, sinabi mo na i-chat mo sila ng 8 p.m. I-chat mo sila ng 8 p.m. Para pag open na ng Facebook, oo nga pala, may commitment ako. Nakakahiya naman. Diba? At least ikaw, ginawa mong dapat mong gawin. You were professional about it. Sila na lang yung hindi professional. Ibig sabihin, baka hindi sila ganun ka-interesado talaga sa opportunity na binibigay mo. Okay? So, yan. Always schedule the next meeting. Napaka-importante niyan. So, ito, guys, yun yung mga steps ko para mag-approach sa cold market. Last guidelines. Ito yung napakahalaga. Be interested more than being interesting. Okay? Sa network marketing, ang susi talaga dito. Ikaw dapat yung interested. Gusto mo silang tulungan. Parang ganito yan eh. Isa kang doktor. Tapos meron kang patient. Paano mo i-approach yung pasyente mo? Sasabihin mo na ba agad, may diabetes ka, kailangan mo agad ng surgery, yung ganito, dahil sa test niya, may surgery na agad. Hindi, diba? Tinatanong mo na ano ba yung kinakain nila? Ano ba yung lifestyle nila? Nag-e-exercise ba kayo? Uminom ba kayo ng gamot? Ganun, diba? Hindi naman agad eh. Be interested more than being interesting. Okay? So, ayan. Make your prospects' problems more valuable than your own problems. Yan, napakahalaga niyan. Alam ko marami kayong kailangan bayaran. Alam ko marami kayong kailangan bilhin. Alam ko kaya kayo nandito para sa mga pangarap nyo. Pero, paano kayo lalapitan ng tao kapag puro sarili nyo lang iniisip nyo? Diba? So, make your prospects' problems more valuable than your own problems. Be a consultant. Parang yung doktor nga, diba? May sakit siya eh. Sakit niya is thinking poor. Hanggang ngayon, puro utang pa rin siya. Paano mo siya tutulungan? Okay? At magugulat na lang kayo, yung earnings nyo, dadaan na lang yan. Okay? So, yun nga eh. This is a people helping people business. Okay?
So yan. And lastly, one of the most important things, you have to ask questions. Kapag di kayo marunong magtanong, wala kayong mapapala. Okay? Kasi kapag hindi kayo nagtatanong, raratrating ka talaga ng objections niyan. Okay? Kailangan malaman nyo kung bakit niya sinasabi yung objection na yon. So ask questions. Kailan alamin nyo kung ano yung problema. Kailan kayo yung in control sa question, sa conversation nyo. Okay? Katulad nga sa invitation pa lang, sinabihan na kayo, ano ba yan? Paano ba yan? Sasabihin mo na lang na, actually kasi, meron na akong website at links na may video presentation doon. Libre naman siya, mga videos na yon para malaman mo kung anong ginagawa ko. Yun ay, willing ka bang makita to? Okay, so sabi niya, yes, okay. So, kailan mo naman balak kailan mo naman balak na na makita to. So, ayan, magsa-schedule na siya. Kailangan siya yung nagko-commit sa sarili niya. Siya yung gumagawa ng schedule niya. Okay? So, ayan, minsan kapag talagang pakiramdaman yan minsan ikaw na rin yung magsa-schedule, 'di ba? Depende yan Pag yung prospect mo magaling mag-decide, ayan, siya na yung nagsa-schedule niyan. Pero kapag talagang hirap mag-decide, ikaw na mag-decide para sa kanila. Pero siguraduhin mo na dapat available ka sa time na yon. Okay? Kasi you have to be committed on what you will do. Pero the best strategy pa rin, yung prospect dapat ang nagko-commit, ang gumagawa ng schedule. Okay? So, ayan. For more tips and strategies, visit my blog. Okay, nandyan yung link, raymondgeraldtabake.com. Click the like button and leave your comments below. So, ito na naman guys. Kailangan nyo lang talaga alahanin. You have to be very confident. Okay? Kailangan nyo malaman kung paano kumausap ng tao. Kasi tatandaan nyo na maigi, this is people helping people business. Network nga siya. 'Di ba? Hindi ka mabubuhay dito na mag-isa. Kailangan mo kumausap ng tao. Tapos ang tanong ko lang naman sa inyo, bakit nyo gagawin yon? Are you sure? Are you really sure that you want to help your family? Sure ka ba na gusto mong tapusin pag-aralin ng anak mo? Sure ka ba na sawang-sawa ka na sa pagiging OFW? Sure ka ba talaga na gusto mong makasama ang pamilya mo? Sure ka ba talaga na gusto mong bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? It goes back to your why. Okay? So, yun lang naman guys. So nga pala, kung sakali naman talaga naghahanap din kayo ng network business, okay? Meron din naman ako. Yung sinasabi ko nga sa inyo, tips. Ang tip lang naman dito, kailangan you have to search for people. You have to search for mentors na magtuturo sa inyo. Pero sinasabi ko sa inyo na this opportunity is not for everyone. Naghahanap din talaga ako ng mga very serious people. Okay? So, yun. Sa YouTube, pwede kayo mag-subscribe dito for more tips and strategies. And maraming salamat sa pagkikinig nitong lesson ko. So, ito, abangan nyo lang yung mga next tips and strategies ko from my blog and also from my YouTube channel. So, maraming salamat and God bless and more power to you guys. So, thank you very much. Goodbye and see you on the next vlog.